pinapabot niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya at pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po daw suportahan ang PDP laban Duterte 10 Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Hunasan. Okay. With the emphasis na patuloy suportahan yung matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Yes po. Yes po. Tingnan muna natin kung ano mga sasabihin ng mga magkakapatid. Yung mga ayaw kay Amy at Camille, mapupunta kay Kerubin at Hunasan. Ayun. Feeling ko nga ganun ang mangyayari. Pero kung masyado malayo si Kerubin at Hunasan, doon na lang ako kay Villar at Amy. Yun, anong nangyari sa father and daughter? Well, that's the question. Have you heard? May plus 2 na si FPRRD according to Pulong, Kerubin and Hunasan. No gagawin. Talaga ba? Talaga ba? Magtatanong muna ako. Sabi ni Mariah Carey, okay lang ang krimen basta makasuhan ng mga vloggers. Ayun nga. Which, ayan, maraming salamat at meron akong pa-segue. Ayun na nga. At ito na nga nangyayari. So, today, yung NBI, nag-recommend sila na kasumuhan ang 4 pang additional na vloggers. Of course, syempre, kinasuhan nila si Maharlika, si Attorney Harry Roque. Ginugurgur na nila ng wagas. Ngayon, itong NBI, nagkaso na naman sila. Ayan, dito tayo. Ayan, napapalaki ba to? Ayan. Tinakpan nila yung mga pangalan pero actually makikita mo siya, masisilip mo siya. Masisilip yung mga pangalan. Parang merong, madali lang basahin yung mga pangalan. Ganon. Tapos may mga in-identify sila dong user ID, ganyan-ganyan. Teka nga, ano ko nga. Hindi siya napapalakihan, ano. Okay. Ayun. So, yung ano lang ang lumalaki, hindi yung... Ayan. So, nag-recommend na sila at ang krimen ay unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Intriguing against honor at saka inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. So ito raw ay in relation doon sa mga malicious daw na salita na sinabi ng mga OFW laban kay Director Jimmy Santiago. Ayun. Ayan. They are accused of spreading fake news that allegedly undermines public trust in the government. They have circulated daw a manipulated video that misrepresented the statement of government officials. Ayan. So, ito yung sabi, kagaya po ng statement ng aming direktor, si Judge Jaime Santiago, kung saan binanggit niya nakakasuhan ng mga OFW na nagpapakalat ng mga maling balita at kapag sila ay may warrant of arrest na, aarestuhin. So, sabi ng NBI, ngunit in-splice po nila ang video na ito. Pinalitan nila ng ibang konteksto at mga caption kung saan nilagay nila OFW aarestuhin daw at pinapakalat nila na wag nang magpadala ng remittances para sa kanilang mahal sa buhay na nasa ating bansa. So binago daw yung statement ni NBI Director Jimmy Santiago. Yung sinabi niya na maaaring maaresto ang mga OFW kapag sila ay nagpapakalat ng fake news. Kapag sila may warrant of arrest, aarestuhin. Ginawa daw na simply aarestuhin ang mga OFW. So parang inumit yung kapag may warrant of arrest. Ayun. So naging dahilan daw ito kung kaya't nag-decide ang mga tao na hindi I think that's what they are trying to say here. It looks like they are blaming the omission of some information according to them sa statement ni Jimmy Santiago. Kaya nag-isip sila na mag-no remittance week, na hindi magpadala ng remittance. So ang sabi,
na-tamper daw yung, ang sabi ng NBI, tinamper daw yung mga statement na yon ng mga OFW ng 4 na ito, kaya minislead daw nila ang kanilang mga viewers na tina-target ni Director Santiago ang mga OFWs. Ayun. Ang nakakapagtaka 'no, I don't think super serious sila dito, eh, parang feeling ko gusto lang nilang manakot talaga. Kasi itong mga OFWs na 'to nasa Canada, Saudi, nasa UK and Saudi, UK, Canada, and ano nga yung isa? Wait. Saudi Arabia, New Zealand, ayan. New Zealand, UK, United Kingdom, at saka sa Canada. Grabe 'no? Parang ano 'to, talagang ipu-push nila yung kaso dito sa sobrang hindi mura mag-ano, magkaso ng yung ano, transnational. Hindi hindi siya mura, hindi siya mura. Sabi ni John, question po ma'am, puwede ba mag-vlog ang isang kumakandidato under a party list during his campaign season? Panay banggit pa naman ng name ng party list niya. Hindi naman yata bawal, pero yung platform niya kailangan registered yata sa COMELEC, gano'n. Kung gagamitin yung pangkakampanya dapat naka-register sa COMELEC. Sabi ni Real IGN, Miss Joey, kanino ka maniniwala sa inendorso ni Inday o inendorso ngayon ni tatay na +2? Ayun, sabi ni Real IGN. Hindi ko pa alam eh, hindi ko pa ano yun na, yun yung sabi ni Pulong? Ang sabi ni Pulong, yun ang sinabi ni PRRD na ang +2 ay si Kerubin at saka si ano? Si Kerubin at saka si Honasan? Real IGN, wag pa ulit-ulit yung ano, wag pa ulit-ulit yung tanong. Ayun. When vloggers feature unclear, I really muted the video. It seems like she doesn't tell us what really happens on site. Ayun. Ngayon nagkaroon ng PCO-USEC na lukaret sa kasaysayan. Sabi ni Andeng, Joey bright si Yusek Claire kasi kuhang-kuha niya ang messaging ni Lisa. Hindi naman si BBM ang boss niya. Technically, oo, pero si Penguin ang boss niyan. Oo. Bright siya dun sa standard ni Lisa kasi nape-perform niya ng maayos yung gusto ni Lisa. Kasi totoo lang, dami niya ng mga ways na dapat na ano na siya. Ang dami na niyang mga insidente na yung kung normal ano 'no, normal government PR ang pag-uusapan, dapat nasibak na siya ng bonggang-bongga, eh. Like for example yung comment niya tungkol dun sa tariff, that's serious ano, grabe. Dapat natanggal na siya dun. Pagkatapos yung parang, kahapon yata yun na press conference niya, tinanong siya, "Ganito po ang sinabi ni Harry Roque sa kineme-kineme, ganyan-ganyan. Ano pong masasabi niyo sa statement ni Attorney Harry Roque?" Ganyan-ganyan. Umuwi na siya. Umuwi na lang siya, ganyan-ganyan. Ang masasabi ko, umuwi na lang siya. Gano'n. Ano siya, wala siyang kakurap-kurap pa, gano'n yung reply niya. Gano'n yung reply ni ano, gano'n yung reply ni, ang pangalan nito, teka check ko ano, Chris, check ko yung message mo. Wait lang. Hindi na siya nag-ano, hindi na siya wait ha. Check, i-verify nga natin yung kay Pulong. Salamat din sa patuloy ng suporta sa kanya. Pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po daw suportahan ang 210 senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob. Pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Unasan. Okay. Kasi na patuloy yung suportahan yung madaling niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Yes po. Yes po. Maraming salamat din. Thank you po. Pinapabot na yung pagkasalamat din sa patuloy yung suporta sa kanya. Pinapaalam niya. Eto. Ito i-share ko lang ng Pilipino na
Ayan. Nakakaloka. Nakakaloka. Ayun. Hintayin natin sasabihin ni Inday. I don't remit ever. Pulong said, oo. Nakita ko na nga, ayan. Teka, ano ko ha, ipapanood ko sa inyo. Sino si Kerubin? Wala po ba sa YT? Hindi, meron ako, nandito ako sa live ako sa YT. Ayan na, wait lang ha, i-share natin yung ano. Tingnan natin, Diyos ko po nakakaloka ito. Ito. Pinapabot na yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya. Pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po daw suportahan ang PDP laban Duterte 10 Senators plus 2. Final niya in-endorse ngayon sa loob, pinapaalam sa inyo si Kerubin pati si Hunasan. Okay. Kasi with the emphasis na patuloy suportahan yung matalik niyang kaibigan na si Rodante Marcoleta. Yes po. Yes po. At Yun saka, po, maraming salamat. thank you po. Thank you. Pinapabot na yung pasasalamat niya sa Ayan. patuloy niyong suporta sa kanya. Ayun. Nakakaloka. Ayun. Madam, ano yung kakashare lang ni Darwin Cañete? Ayun. Tingnan natin. Ano to? Partito Federal to join this 4th anniversary of Federal Partito Federal Pilipinas. Congratulations. And we are happy we are part in this party and in this history. During the campaign, we had invited Amy Marcos to Chinatown and I invited General Action to attend also our party April 4 in President Restaurant. We had, our group is called Filipino-Chinese Volunteer Group for BBM for President Putin. Once again, thank you for this opportunity and good luck to Okay. Diyos ko po. Nakakaloka. Ano ba to? Nakakaloka. Okay. Teka ha, dun muna tayo sa ano. Hi, Tita Fema. Hello, hello. Dito muna tayo sa issue ni yung endorsement, yung sinabi ni Pulong na ini-endorse daw, ang tawag dito na ini-endorse daw ni PRRD si Kerubin at saka si Gringo Honasan. Okay? Doon tayo muna sa ano na yan, ano. Ine-endorse daw ni PRRD si Kerubin at saka si Gringo Honasan. I would like to know the reaction of Inday. I would like to know the reaction of Inday first. Ganon. Kasi sa statement naman ni Inday, sinasabi ni Inday na wala naman talagang basbas ni PRRD, si Amy at saka si Camille Villar. Yun yung sabi niya. Si General A. Kerubin ay ang behind ay si Ramon Ang. Do your deep research about his backer in entering politics. Oo. Mag-ano muna tayo. Tingnan muna natin kung ano mga sasabihin ng mga magkakapatid. Yung mga ayaw kay Amy at Camille, mapupunta kay Kerubin at Honasan. Ayun. Feeling ko nga ganun ang mangyayari. Pero kung masyadong malayo si Kerubin at Honasan, doon na lang ako kay Villar at Amy. Ayun, anong nangyari sa father and daughter? Well, that's the question. Yun din ang isa pa, ganun. Yun din ang isa pa. Ako, anhin ko muna. I'll wait for Inday's reaction on that. Ganon. Sabi ni Magda, I'll go for tatay. Nadali na tayo dati. Nakinig father knows best. Ayun. Oh well, ganun talaga. Kung naniniwala ako ng next president si Inday, I'll follow her choice. Sabi ni Reddy. Ako, very likely, hintayin ko muna yung reaction ni Inday. Pero what is the stats ni Kerubin and Honasan? Striking distance ba? Yun nga, malayo eh. Malayo.
So tingin ko baka ang mangyari diyan, if you trust Inday, you follow her choice. If you cannot find it in your heart to vote for Amy or Camille, then you go to Honasan and Kerubin. Ayun. Nakaka-disappoint dito si PRRD, hindi na lang nag-focus sa PDP candidates, nag-endorse pa ng iba. Ayun. Magtanong tayo, hindi natin alam. Ayun. Ako Honasan isa, tapos Amy or Camille. Sabi ni Emeline Bandales, ganon. Yeah, that is an option. Pwedeng biyakin yung Amy and Camille, ganon. If Tatay were here to personally endorse them, may fighting chance pa siguro sila. Ayan. 1/2 na lang. Pair Amy with Honasan. Yan yung ano ko yan yung choice ko nung una, nung akala ko hindi i-endorse si Camille. Amy and Honasan. Ayun. Amy and Gringo, yan sabi rin ni ano. Sabi ni Edwin Hamora, I think we need to consider the winnability of Honasan and Kerubin. You also have to realize that PRRD might be lacking info. Sabi ni ano, Mahal na Reyna. Actually. Kasi nasa loob na si ano nasa loob na si PRRD niyan yung kung sinabi niya yan. So, tingnan natin. Kasi baka naman mag-usap tong mag-ama. Itong si Inday at saka si ano. Baka mag-usap tong si Amy at saka itong si Inday. Si Amy at saka itong si PRRD. Si Inday at saka si PRRD, I mean. Malayo po, mas malaki pa chance ni Villar. Honasan kasi voted for conviction ni Corona I cannot trust anyone who voted guilty doon. Totoo. Ayun. So nakakaloka. Hindi mas strategic talaga Amy and Camille. Piliin strong backing si Camille, si Amy until now lumalaban for PRRD. Sabi ni Mama Nia. Totoo rin naman. And actually, si Inday yung nandito. Ganun. Yung 10, wala naman tayo tatablahin sa 10 Yung 10 pa rin yan. Solid na yan, 'di ba? Wala ka naman tatablahin doon. But yung endorsement ni PRRD, belated na endorsement niya. I have to know what Inday thinks about it. I have to know what she thinks about it. Ayan. Sabi ni Carlex, basta ako no to Kerubin, nakipag-alyansa na yan sa Dilawan at CPP, NPA, NDF. Sabi ni Henny Pat, check nyo muna kung asan yung +2 ni PRRD, si Sara ang malalagay sa alanganin. Ayaw ko kay Camille, wala siyang pake sa mga Bria scam. Daming reklamong buyers nationwide. Nagtapon lang kami ng pera. Sabi ni Mercado Cariz. Ayun. Para sa ikatatahimin na ng DDS, yung lahat ng kay tatay, lahat ng PDP 10 naman yon. Yung kay Inday, 2 lang naman. So, yun na lang, at least nagbigay na rin ng gusto nila, sabi ni Inday ako. Actually, that would be the best compromise, ganun. 10 plus 2, yung 10 na ano, actually settled na ako dun Kasi strategy-wise, talagang marami siyang ina-address na issue on strategy, ganun. Kagaya ngayon, yung alyansa nagbibitak-bitak na. 'Di ba? Nagbibitak-bitak na yung alyansa. Si Pacquiao, parang ang ine-endorse ni Pacquiao panay PDP candidates. 'Di ba? Si Bato, si Bongo, si Marcoleta, in-endorse niya yata si Abalos ni Manny Pacquiao. Ayun. Kaso that PRRD statement will diminish Camille and Amy's votes, sabi ni MRE. Yeah. For sure. Kaya tingin ko yung issue dito is ano yung stand dito ni Inday. Kung ang stand dito ni Inday, she's going to explain and speak up doon sa choices niya. So we can actually see that it is Inday fighting and pushing back. And if that is the case, I am going to support her. Kasi the last thing I do is to, naiwanan si Inday. That's the last thing I want to do. Ganon. So kung ilalaban ni Inday yung choice niya, I'd probably go Inday all the way. I will go for Inday all the way. Ganon. So, supportado naman natin yung 10 na PDP laban ni PRRD, and you have +2. Diba? So, I think, it's all the support that I can give. And the one that can actually, make a huge impact dun sa boto ko. Ganon. Kasi,
since ano naman, ever since naman ang gusto nating lahat ay impact vote eh, 'di ba? Ayaw natin na bumoto-boto lang dahil because gusto natin matahimik yung utak natin na binoto natin ito ganyan. It's not really about that. This is really cold-blooded voting. 'Di ba? High impact vote, yun talaga yung hinahabol. Ganon. So ako sa totoo lang, doon ako sa high impact vote. Yung meron talagang meron talagang result, meron talagang tulong, yung yung most strategic. I will go for that kind of voting. Ayan. Mix and match na lang, sabi ni Alas Copas. Ayun, kung manalo ba si Kerubin, boboto ba siya for Inday sa impeachment? Dilaw yan, sabi ni Victor Marie. Oo nga, kaya nga, I also want to know, ako talaga, Kerubin was never an option for me. As in ha, Camille was never an option for me. Ganon. Para sa akin, PDP na lang or si Honasan na lang sa akin. Dapat mag-resign na si Robin sa PDP kasi endorse niya si Tol Traidor. Nakakatawa si si Robin. Pero alam mo, may yan eh, may value yan eh, yung mga ginagawa ni Robin at saka nila Inday. Winawasak talaga nila yung alyansa. Ayun. Winawasak nila yung alyansa. Miss Joey, na-solve po ba yung Black Hawk or something that landed sa St. Luke's last year? Di ba there were rumors na baka si BBM yun, code lupa daw. If not, I have a theory, maybe it was Chis Escudero. While I was watching Hearts, na-resolve yon. Ang sabi nila, may event kasi sa St. Luke's that time. So, hindi naman daw talaga medical emergency yun. Yun yung naging kwento. Ayun. Merong event man sa St. Luke's, ganyan. Sabi ni Nice, in denial pa rin ako. Gusto ko pa rin isipin na napag-usapan nila Inday, Robin at PRRD, lahat ng ito when they visit him, sabi ni Nice. Yung endorsement ni Robin kay Tol, well, medyo malakas malakas makapraning yun sa part ng alyansa. So, kumbaga, may value naman yun. Well, I do not support that decision of Robin altogether. Ba't may endorse niya si Tol? Ganyan. Pero isipin ninyo, kung ikaw nasa alyansa ka, tapos si Robin, endorse niya si Tol, ano isipin mo? 'Di ba? Ano isipin mo doon? Oo. May naglalaro, may mga naglalaro. Oo. Dismantle and assemble. Agree, agree. May mga naglalaro ng piko. Sabi ni Lynn Jen, I thought Joey, sino i-endorse ni PRRD? Dun ka, just asking. O sige po, puntahan po natin yung post ko ha. Okay, para hindi kayo naglalagay ng sinabi ko sa bibig ko. Okay? Wait lang. Ni Attorney Darwin maya-maya. Okay? Kayo naman eh. Dapat fina-follow nyo ko para alam nyo talaga eksakto kung ano yung sinabi ko eh. Ay, sorry. Ayun. Endorsed by PRRD, hopefully VPIST. Ayun. So yun po yung sabi ko. Endorse po ni Inday Sara or endorse po ni PRRD and hopefully endorse din ni Inday. Ganun. Kasi si Inday nung una sabi niya hindi siya mag-endorse. Ay, hindi pala nakita yung post ko, no? Kasi at that time, hindi naman nagsasabi si Inday na mag-endorse siya eh. Ayan. Endorsed by PRRD, hopefully VPISD. Ayun. Yung mga ganyan tanong, alam ko na kung saan papunta yan eh. Sasabihan nyo na naman, oh, hindi yan yung 2024, October 2024 pa lang po, nung nagtatawag ako ng Dutertista vote, ng block voting ng mga Duterte supporters, ang consideration ko na doon, choice ni VP Inday at saka ni PRRD. Ayun. Sabi ni LDC, hindi ko pa rin talaga gets why Robin endorsed Tolentino. Parang mas kaya ko pa to go for Aimee than Tolentino.
Oo naman, kasi wala namang nagawa si Tolentino ng bongga para sa mga Duterte, eh, 'no? At si Amy kahit papaano meron, gano'n. Pero yun nga 'no, ako rin di ko naiintindihan yung desisyon ni Tolentino, pero ang value kasi niya, kung ikaw nasa alyansa ka ta's nakita mo in-endorse ni Robin si Tolentino, what is going to be the impact of that? Ayun. Puwede ba Miss Joey isa sa in-endorse ni VP at PRRD? Go! Tingin ko wala namang talo yun kasi in-endorse naman ni ano, in-endorse naman ni Pulong, ni PRRD, yung isa in-endorse naman ni Inday yung isa, 'di accommodated pareho. I would also like to believe that the Dutertes are exposing the cracks of Alyansa by showing people how taciturn its members are. Ayun. Sarap konyata ni Robin, umalis nga ng PDP si Tolentino ta's i-endorse niya pa, ang gago lang, ayun. Totoo, eh, ang PDP naman 'di ba hindi naman talaga ano, Amy kay VP at Tunasan kay PRRD since medyo safe naman na ata si Camille. You cannot spell Alyansa without Layas. Ayan. Content ka na naman ni Julius M. Joey. For sure, Diyos me. Napilitan si Inday mag-endorse dahil sa kidnapping kay PRRD at sa kanyang impeachment trial. That's also what I, that's also what I recon, na nagbago talaga yung preference ni Inday. Kasi, yun nga, kaya nga sa akin, malaking points yung susuportahan ko si Inday. Kasi nga, ito yung Inday na gusto natin eh. Ito yung sumisipa na Inday, yung lumalaban. Hindi yung walang pake. 'Di ba? Ito yung gusto nating Inday, yung lumalaban, yung may pakialam sa impeachment niya. Kasi kung talagang walang pakialam na si Inday, edi hayaan na lang niyang ma-impeach siya, hindi na siya lalaban. 'Di ba? Eh, lumalaban nga siya, nagdedesisyon, nag-e-endorse siya. So, ibig sabihin sumisipa siya. So, ibig sabihin may pakialam siya about the 2028 presidency. Eh, kung gano'n yung takbo ng isip ni Inday, suportahan ko siya. Surgical ginawa sa alyansa, limb by limb, sabi ni Afable, ni Francis Afable. True. Pero si Pulong, Honasan at Kerubin din in number. Oh, nauna yan, si Pulong at saka si Baste. Ayan, si Pulong at saka si Baste, nauna sila. Feel ko strategy yung ginagawa ni PRRD para mas mapalayo yung ratings ng mga kalaban ng Duterte, lalo yung mga tumatakbong senador at mas mapalapit sa Magic 12 mismo yung kala PRRD. Ayan. I'll still trust Inday. Political career niya, nakasalalay dito. I'm sure she's calculating her move. May alam niya na hindi nakikita ng madami. Correct. At saka kaya nga, with that, magandang makita yung, kasi, like for example, what made PRRD say yung sinabi niya? Eh, kasi nasa loob na siya nung sinasabi niya tong endorsement na to. Is he informed enough to say those kind of things? Ganon. Hindi natin alam. Kaya, hintayin muna natin yung reaction ni Inday. Siguro bago tayo gumawa ng desisyon about this, ako intayin muna natin yung sasabihin ni Inday. Ayan. Ayun. Bahala kayo sa +2 ninyo, basta wag makapasok ang Tulfo, Villar Soto, palitan na natin ang mga to, please lang. Actually, isa sa mga dapat na ginagawa rin natin is to inform everyone not to vote for the Tulfos. Not to vote for any alyansa member, any alyansa candidate. Ayun. Sabi ni Mike Pac, Miss Joey, is Camille still with alyansa or she totally got out of it? If she did, was it formally declared? Yun nga kasi parang wala pang formal wala pang formal na pag-alis sa alyansa. Although, binabanatan na nila ngayon si ino-operate na ngayon ng bonggang-bongga si Camille. Meron siyang reason why she add Amy and Camille. Yeah. Agree. Ay, mali. Revilla, hindi Villar. Yes to Amy and Villar. Sabi ni Fudge Montan. Gulat naman ako, akala ko hit mo talaga si Villar. Ayun. So, yun. So, tingin ko, hindi, sa mga Duterte supporters, okay, hindi ito yung panahon para mag-away-away tayo. Hindi ito yung panahon para, ayan, sinabi ko, dapat ganito, ganyan-ganyan, or ganyan-ganyan. Hindi ito yung, this is the time to consolidate. Ganon. Kaya ako sa totoo lang, hindi ko gets yung mga ibang Duterte supporters na nang-aaway, na kulang na lang sabihin na bobo si Inday dahil pinili niya si Amy at saka si Villar. Si Camille Villar. Sobrang weird nun for me ha. Kasi mag-ingat-ingat kayo doon sa mga taong ganon. Yung parang sobrang mang-away na parang, anong tawag dito, binato mo sa double agent, mga ganon, parang choice yun ni Inday. Choice yun ni Inday. Bakit ganyan kayo makaarte? 'Di ba? Bakit ganyan kayo makaarte? So, ibig sabihin, ganyan din yung tingin nyo kay
kay Inday Sara? 'Di ba? So, mag-ingat kayo dun sa mga tao na imbis na mag-usap-usap tayo bilang pamilya, pag-aaway-awayin yung mga choices natin. Ganyan. Maraming ganyan yung mga nagpapanggap na DDS, tapos yung parang, pagka ganito ang pinili nila, ganito sila, ganyan-ganyan. Same kayo na sentiments ni Reaction TV PH, sabi ni Chris Pedayo. Sino si Reaction TV? Ayan. Oo, grabe, akala nila mas matalino pa sila kay Inday. Yun yung hindi ko ma-take. Lalo na yung mga sobrang nagpapanggap na patay kay PRRD. Ganon, yung talagang, PRRD forever, ganyan. Yung talagang kumakatodo ng pagmamahal at dalisay na pag-unawa, kala mo talaga. Mas kulang na lang sabihin na bobo si Inday. Talaga ba? Kung ganun yung, sa totoo lang, pagka ganun yung mga linyahan, duda ako doon. Kasi, alam nyo na, sino ba ang galit na galit kay? Sino ba ang galit na galit kay Inday? 'Di ba? Sinabi ko naman na sa inyo. Yung isa diyan, napakalat ng pakalat ng mga kwento, matagal nang kumukubra kay Ma'am Shi at kay Cousin. Ganon. Simulang-simula pa lang ay kumukubra na kay Ma'am Shi at kay Cousin. Ayun. Sabi ni Andre Nino, choose din ni Inday si BBM dati, what happened? Anong what happened? So does that mean, Andre Nino, you're not gonna trust Inday ever again because of that? So ibig sabihin, because of what happened in 2022, hindi mo na pagkakatiwalaan si Inday.